dahil sa pandemic, medyo mahirap. So, how was it? Sa pandemic nga po, walang casting or whatever. Ganyan. So, nung may dumating, nagulat ako. Sabi ko, uy, ganyan. Akala ko nga parang yung pangalan nung una, akala ko parang doctor whatever, ganyan. Pero nung na-receive ko po yung script, nagulat din po ako kasi minsanan lang po talaga ako makakuha ng script na ang daming sasabihin, tsaka may meaning yung character ko. So, natuwa naman po ako. So, ayun, talagang nag-hope po talaga ako na makuha ko siya. Ayun. So, happy naman and nakuha ko siya. Until now, very happy and very thankful. So actually parang napaka-serendipitous, no? Yung pagdating ng script for Plan 75. And sabi mo nga, more than just like, oh, there's a movie. Sabi mo nga, uy, may role na meaningful. And medyo substantial. And tama ba, di ba? Parang kind of representing Filipinos din, di ba? Nung nagsa-start din po ako mag-acting or whatever dito sa Japan, parang yung first ever like acting role ko on a TV, hostess siya. Tapos pero maganda naman yung story. Pero parang naging trend siya na parang every month, hostess lang yung binibigay nila sa akin. So parang ako, Filipinos are more than that. And of course, like I respect the hostesses in Japan. So, like yung mga Pilipino na hostess dito sa Japan. Tapos, so parang hindi rin respeto yung mga Filipino workers. So, I mean, at an early age, sa acting ko, for me to say no to those things, it's very risky. Diba? Right. You just take what you can get for the moment. Yes, kasi yun talaga yung sabi sa akin ng mga iba kong mga na-meet before. Sabi nila, job yan, just take it, ganyan-ganyan. Pero ako talaga, inisip ko talaga na parang feeling, ewan ko, parang I set like my boundary na I want to na if i-represent ko yung mga Pilipino in front of a different nation, in front of a different culture, gusto ko yung re-respetuhin nila tayo at maiintindihan nila yung story natin. Hindi lang yung parang wala lang, para lang may maidagdag, parang ganon. So, nung na-receive ko po talaga yung audition. Kasi nga yung audition po kasi originally, meron na nga po silang actress na nasa Philippines na nakuha. Pero at that time po, since yung pandemic nga po, Japan like put up their borders. So, walang makakapasok, walang makakalabas. And nag-start na sila ng production. So, nung nag-audition po ako, initially, ano lang yun, parang substitution lang daw. Kasi hinihintay pa nila kung mag-open ba daw ulit yung borders. Tapos, nung nakuha na nga po ko, sabi sa akin nung agent ko that time, sabi niya, oh, parang hindi pa to official, ganyan, substitute ka pa lang. So, wait pa tayo a few days ba yun to see kung mag-open up ba yung borders. I believe din naman po na what's meant for you is like really for you. Tapos na-meet ko rin yung Filipino producer namin, si Sir Allenberg, through Zoom. Tapos nag-table read din kami. Tapos siya yung nagsabi that time na yung Tagalog ko may accent. Tapos sabi ko, may accent yung Tagalog ko. So nagulat ako kasi dapat, diba? Sabi ko, laking Pilipinas ako. Sabi ko, ba't may accent yung Tagalog ko? So, pero minsanan ko lang kasi din siya magamit. So, after nun, talagang pinersonal ko yung comment niya. So, talagang nood ako ng lahat ng mga Tagalog movies, ganyan-ganyan. So, talagang pinractice ko yung Tagalog ko. Naisip mo ba nung una kang pumasok sa, trying to be an actress in Japan, na actually yung Filipino language mo is going to be your asset? Diba? Parang your Filipino-ness and your Filipino language. Kasi it makes sense na medyo mawawala siya, diba? Sabi mo nga, you're trying to acculturate, accommodate, nag-aaral ka ng Japanese, English, tapos bigla na lang ang gusto pala nila sa'yo, yung pagka-Pilipino mo. Hindi ko talaga siya na-expect na parang yun yung magiging asset ko. Kasi kahit ako po nung nag-start din ako, parang naguluhan din ako na ano ba yung parang strength or saan, like ano ba yung brand ko, ganyan. So, kasi parang ang gulo nga kasi half Japanese, half Filipino. So parang hindi naman ako pwedeng
na parang i-cast na full Japanese kasi hindi naman ako mukhang Japanese, ganyan. So, ayun po. Pero thankful din naman po ako kasi since nung lumipat din ako sa Japan, parang naging out of touch po ko sa mga nangyayari sa Philippines. So, nung na-cast po ko sa Plan 75, parang rin siya, parang reminder rin siya na remember your roots, ganyan. Tapos parang remembering my childhood, like where I came from. Kasi masyado akong focused to be like in an international